Dalawang salita. Kulay pula. Nakatatak sa isang maliit na piraso ng papel na isiniksik sa siwang ng pinto. Huling babala. Napahinto sa paghinga si Erin. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa buong katawan. Hindi ito ang unang beses, pero sa bawat beses, pareho ang epekto. Para siyang sinasakal na ubusan ng hangin. Ang pulang papel na iyon ay hindi lang babala ng pagpuputol ng kuryente. Isa iyong paalala ng kanyang kabiguan ng walang katapusang pagkayod na tila laging kulang. Napapikit siya ng mariin, hinahabol ang hininga na ninakaw ng dalawang salitang iyon. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tanawin ang bumura sa lahat ng takot at pagod. Sa paanan ng pinto, sa ibabaw ng lumang doormat, may 4 na pares ng maliliit na tsinelas. Isang asul na may Spiderman, isang pink na may korona, isang berdeng may dinosaur, at isang dilaw na may mga bulaklak. Magkakatabi, nakaayos ng perpekto na parabang isang maliit na batalyon na naghihintay sa kanilang general. Biglang lumambot ang puso ni Erin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pamilyar na init. Ito ang kanyang dahilan. 4 na maliliit na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko, kahit gaano pa kahirap. Dahan-dahan niyang dinampot ang pulang papel, nilukot ito sa kanyang palad, at itinulak ang pinto para buksan. Mama! Isang sabay-sabay na sigaw ang sumalubong sa kanya, kasunod ng ugong ng 4 na pares ng maliliit na paa na tumatakbo palapit. Bago pa man niya maibaba ang kanyang bag, niyakap na siya ng 4 na maliliit na braso. Mama, si Lucas po kinuha yung crayon ko, sumbong ni Gia, ang bunso na pinakamatapang sa lahat. Hindi po totoo. Siya po yung unang nang agaw ng kotse ko, ganti naman ni Lucas, ang batang eksaktong kopya ng mukha na pilit ng binubura ni Erin sa kanyang isipan. Mama, gutom na po ako, mahinang sabi ni Bella, ang pinakatahimik sa 4, habang si Nate, ang sakitin, ay umubo ng bahagya habang nakayakap sa kanyang binti. Napangiti si Erin. Ito ang kanyang magulo, maingay at perpektong mundo. Okay, tama na yan. Maghugas muna kayo ng kamay. Maghahanda na si Mama ng pagkain. Ang sumunod na 2 oras ay isang pamilyar na sayaw ng kaguluhan. Habang nag-iinit siya ng natirang sinigang mula kagabi, tinutulungan niya si Bella sa kanyang assignment sa pagguhit. Habang naghahain sa mesa, inaawat niya ang pagtatalo ni na Lucas at Gia. At habang kumakain sila, tinitiyak niyang nakakakain ng maayos si Nate. Pagod na pagod siya. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na ng pahinga. Pero habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, ang pagiging masayahin ni Lucas, ang pagiging seryoso ni Bella, ang katapangan ni Gia, at ang pagiging malambing ni Nate, alam niyang lahat ng sakripisyo ay sulit. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon mula nang huli niyang makita si Leo Valencia. Naaalala pa niya ang huling araw na iyon sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang isang nurse. Nakahawak si Leo sa kanyang mga kamay, ang mga mata nito ay puno ng pangako. Babalik ako, Arene, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Promise. Aayusin ko lang ang lahat sa Amerika. Hintayin mo ako. Naghintay siya. Sa bawat araw, sa bawat linggo. Pero walang Leo na bumalik. Walang tawag. Walang text. Walang email. Para siyang bulang bigla na lang naglaho. At iniwan siya, hindi lang na may basag na puso, kundi may 4 na buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Mama, tapos na po kami, sabi ni Bella, na pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Sige, mga anak. Mag-toothbrush na kayo at matulog na. May pasok pa kayo bukas, sabi niya, pilit nang umingiti. Matapos niyang patulugin ang 4, bumalik siya sa kusina para maghugas ng mga plato. Tiningnan niya ang orasan. 9:30 Beth. Kailangan pa niyang pumasok sa part-time job niya sa bakery hanggang hating gabi. Iyon lang ang paraan para mapunan ang kulang sa budget. Ang perang galing sa pagiging caregiver sa umaga at ang sahod sa bakery sa gabi ay halos hindi sumasapat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago kinuha ang kanyang bag at lumabas. Ang E-Sweet Indulgence Bakery ay tahimik na kapag ganitong oras. Siya na lang ang natitirang staff para sa closing shift. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at kape ay dapat sana nakaka-relax,
Pero para kay Irene, amoy ito ng dagdag na puyat at pagod. Habang nagpupunas siya ng mga salaming display case, ang isip niya ay lumilipad sa bayarin sa kuryente, sa baon ng mga bata bukas, sa gamot ni Nate. Halos 11 oras 30 minuto na ng gabi nang may isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakery. Kahit sa dilim, kitang-kita niya na hindi ito ordinaryong kotse. Bumaba ang bintana nito at tila may kausap ang driver sa kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglilinis. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng bakery. Isang maliit na kampana ang tumunog, hudyat na may pumasok na customer. "Sorry, sir, pero magsasara na po ka." Natigilan si Erin. Ang basahang hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumagapak sa sahig. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay mas matangkad ngayon, mas malapad ang balikat. Suot nito ang isang mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay pa atras. Pero ang mukha, ang mga matang iyon, hindi siya maaaring magkamali. 7 taon. 7 mahahabang taon. Pero sa isang iglap, para bang kahapon lang. Ang hangin sa loob ng bakery ay biglang naging mabigat. Tanging ang ugong ng refrigerator ang maririnig. Nakatitig lang sila sa isa't isa, parehong hindi makapagsalita, parehong hindi makagalaw. Nakita ni Irene ang pagkagulat sa mga mata ni Leo, na dahan-dahang napalitan ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Pagsisisi. Panghihinayang. Si Leo ang unang nakabawi ng pagsasalita. "Irene C." Anya, ang boses ay garalgal, puno ng 7 taon ng katahimikan. Hindi makasagot si Irene. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Galit. Lungkot. Pangungulila. Lahat ng emosyon na pilit niyang ibinaon sa loob ng 7 taon ay biglang umahon, nagbabantang apawin siya. Ngunit ang mga mata ni Leo ay hindi na natili sa kanya. Dahan-dahan itong gumalaw, napunta sa isang maliit na corkboard sa likod ng counter. Isang board kung saan isinasabit ni Irene ang mga anunsyo at ang paborito niyang larawan. Isang murang litratong nakaprint sa bond paper, kuha noong huling field trip ng mga bata. 4 na magkakamukhang bata, nakangiti ng malapad sa harap ng isang talon. Nakita ni Irene ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang pagkagulat ay napalitan ng lubos na pagkalito, at pagkatapos ay isang dahan-dahang realisasyon na tila sumasampal sa kanya. Tumingin siyang muli kay Irene, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ang kanyang paghinga ay mabigat. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong na puno ng takot at hindi makapaniwalang pag-asa. "Irene, sino ang mga batang ito?" Ang tanong ay binitiwan niya sa hangin. Ngunit para itong isang malaking bato na bumagsak sa nananahimik na tubig sa pagitan nila ni Irene. Bawat alon ng resulta ay sumasampal sa kanyang pagkatao. Sino ang mga batang ito? Ang mga mata ni Leo ay hindi maalis sa litrato. 4 na maliliit na anghel na may magkakamukhang ngiti. Isang lalaki, kamukhang-kamukha niya noong bata siya, ayon sa mga lumang album sa bahay. Ang 3 ay mga babae, bawat isa ay may bakas ng mga mata ni Irene. Ang matematika sa kanyang isipan, na sanay sa bilyon-bilyong pisong transaksyon, ay simple lang ayon. 7 taon siyang nawala. Ang mga bata ay mukhang 6 na taong gulang. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mamahaling suit na suot niya ay biglang naging napakasikip. "Irene C." Inulit niya, ang boses ay basag. Kailangan niya itong marinig mula sa kanya. Kailangan niyang marinig ang katotohanan na unti-unti nang lumulunod sa kanya. Tumingin sa kanya si Irene, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ni Leo ang isang bagay na higit pa sa pagkagulat. Nakita niya ang galit. Isang malamig at matatag na galit na nabuo sa loob ng 7 taon. Kinuha nito ang basahan mula sa sahig at walang emosyong sinabi, "Wala kang pakialam sa kanila." "Paano akong walang pakialam?" Halos pasigaw na sabi ni Leo, lumapit siya ng isang hakbang. "Irene, magsalita ka. Sila ba IT?" Hindi niya matapos ang tanong. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Tumawa si Irene, ngunit walang saya. Isang tawang puno ng sakit. "Sila ba ay ano, Leo? Mga anak mo?" Sila ang mga anak mo. 4.
4 na batang hindi mo alam na nabubuhay sa mundo sa loob ng 6 na taon. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. 4. Hindi lang isa. 4. Napasandal siya sa salaming pinto ng bakery para suportahan ang sarili. Ang buong mundo niya ay umikot. Ang lahat ng plano niya sa pagbabalik, ang ingranding paghingi ng tawad, ang pag-aalok na ayusin ang lahat, ay biglang naging isang hangal na panaginip. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Iyon lang ang naisip niyang itanong, ang boses ay puno ng pait. Sinabi. Tumingin si Irene sa kanya na para bang isa siyang tanga. Sinubukan ko, Leo. Tinawagan kita. Nag-text ako. Nag-email ako. Ilang linggo. Ilang buwan. Pero para kang naglaho. Pinalitan mo ang numero mo. Binura mo ang lahat ng bakas mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Habulin ka hanggang Amerika para sabihing nabuntis mo ako. Hindi totoo yan. Hindi ko pinalitan ang numero ko, depensa niya. May sakit ako, Irene. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. Isang malubhang sakit sa puso. Sinabi sa akin ni Mommy na ang stress na ang relasyon natin ay maaaring ikamatay ko. Umalis ako para magpagamot, para bumalik ng malakas para sa'yo. Ang paliwanag na iyon, na paulit-ulit niyang sinabi sa sarili sa loob ng 7 taon para mabawasan ang kanyang pagkakasala, ay lumabas na napakahina at walang katuturan ngayon. Tiningnan lang siya ni Irene, ang mga mata ay walang luha, ngunit puno ng lalim ng isang karagatang sakit. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan noon at siguradong hindi ka namin kailangan ngayon. Tinalikuran siya ni Irene at nagsimulang ayusin ang mga upuan na para bang wala na siyang pakialam. Ang bawat kilos nito ay isang malinaw na mensahe, tapos na ang usapan. Nakatayo lang si Leo doon, hindi makagalaw. Ang isisi na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang pulong lang ay walang magawa sa harap ng isang babaeng minsan niyang minahal. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng bakery. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig sa loob ng kanyang puso. Ang biyahe pabalik sa kanyang penthouse sa Bonifacio Global City ay malabo. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Pagpasok niya sa malawak at tahimik na unit, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa isang leather na sofa. Ang karangyaan sa paligid niya, ang mga mamahaling painting, ang mga designer furniture, ay pawang walang kabuluhan. May mga anak siya. 4. At sa loob ng 6 na taon, nabuhay sila nang hindi niya alam. Nabuhay sila kasama ang isang ina na mag-isang lumalaban habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanilang kumpanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ng kanyang ina. Leo, anak. Gabi na, bakit napatawag ka? Sagot ni Doña Esmeralda, ang boses ay tila nag-aalala. Mommy, sabi ni Leo, ang boses ay pagod. Nakita ko na siya. Nakita ko si Erin. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila napakahaba. At kumusta naman siya? Tanong ni Esmeralda, maingat ang bawat salita. May mga anak kami, Mommy, diretsong sabi ni Leo. 4. 6 na taong gulang na sila. Narinig niya ang isang matinis na paghinga sa kabilang linya. Ano? Sigurado ka bang sayo ang mga iyan, anak? Baka naman ginagamit ka lang ng babaeng yan. Isang hamak na nurse lang yan, Leo. Pera lang ang habol niyan sa pamilya natin. Ang reaksyon ng kanyang ina ay mabilis. Masyadong mabilis. At sa halip na kumalma, isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Leo. Paano niya ako magagamit kung hindi ko nga alam na nabubuhay sila? Sinabi niya na sinubukan niya akong tawagan noon, pero hindi niya ako makontak. Siyempre, iyan ang sasabihin niya, mabilis na sagot ni Esmeralda. Huwag kang magpalinlang, Leo. Kung talagang gusto kanyang ipaalam, maraming paraan. Malamang ay naghanap na iyan ng ibang ama para sa mga bata, at ngayong bumalik ka na at mayaman, bigla kang naalala. Huwag kang maging tanga. May mali. May hindi tama sa sinasabi ng kanyang ina. Pero masyadong pagod ang isip ni Leo para pagtagpi-tagpiin ang lahat. Kailangan ko silang makilala, Mom. Mga anak ko sila.
Leo, makinig ka sa akin. Good night, Mom, putol niya sa sasabihin nito at ibinaba ang tawag. Kinabukasan, hindi pumasok si Leo sa opisina. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Sa loob lang ng ilang oras, nalaman niya ang pangalan ng 4 na bata, Lucas, Isabella, Nathaniel, at Gabriela, at ang pangalan ng maliit na pampublikong paaralan na kanilang pinapasukan sa Quezon City. Nang hapon na iyon, nakatayo siya sa kabilang kalsada mula sa gate ng paaralan, nakasandal sa kanyang kotse, suot ang simpleng polo shirt at maong para hindi makatawag ng pansin. At pagkatapos ay nakita niya sila. Sabay-sabay silang lumabas, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa, tumatawa at nagkukulitan. Si Irene ay naghihintay sa kanila sa gate, isang ngiti sa kanyang mga labi na hindi kailanman nakita ni Leo kagabi. Pinanood niya habang isa-isang hinalikan ni Irene ang kanyang mga anak, tinulungan silang ayusin ang kanilang mga bag. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Leo. Isang eksenang dapat ay kasama siya. Habang naglalakad sila palayo, isang bola ng soccer ang gumulong palayo sa kanila at huminto malapit sa kanyang paanan. Ang batang lalaki, si Lucas, ay humiwalay sa kanyang ina at tumakbo para kunin ito. Huminto ang bata sa harap niya, kinuha ang bola at pagkatapos ay tumingala. Ang mga mata nito, ang kanyang mga mata, ay tumitig sa kanya ng may pagtataka. Isang maliit na kopya ng kanyang sarili, nakatayo sa harap niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Leo. Hindi siya makahinga. Ngumiti ang bata, isang ngiting puno ng inosenteng kabaitan, at nagtanong sa isang maliit na boses na bumiyak sa nananahimik niyang mundo. Ang tanong ng kanyang anak ay simple at inosente, ngunit para kay Irene, isa itong alarma na umalinggao sa buong pagkatao niya. Sir, nawawala po ba kayo? Nabitawan ni Irene ang hawak niyang supot ng tinapay. Isang malamig na kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Si Leo. Nakatayo ito roon, ilang talampakan lang ang layo mula sa kanyang anak, mula kay Lucas, ang anak niyang buhay na kopya ng mukha nito. Hindi siya nag-isip. Kumilos ang kanyang katawan bago pa man makasigaw ang kanyang isip. Mabilis siyang tumakbo palapit, hinila si Lucas sa likuran niya, at hinarap si Leo na parang isang leong nagpoprotekta sa kanyang supling. Anong ginagawa mo dito? Nang gigigil niyang tanong, ang boses niya ay mahina pero puno ng bagsik. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Leo habang nakatingin ito kay Lucas. Irene, gusto ko lang sana di. Wala akong pakialam sa gusto mo, putol niya. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo kami. Huwag na huwag kang lalapit sa mga anak ko. Naiintindihan mo ba? Mama, sino po siya? Tanong ni Bella, na nakalapit na pala kasama ang dalawa pa niyang kapatid. Yumuko si Irene at ngumiti sa kanila, isang ngiting pilit na pilit. Wala, mga anak. Isang-isang matagal ng kakilala ni Mama. Halikayo na, uwi na tayo. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga anak at nagsimulang maglakad palayo, hindi na muling nilingon ang lalaking nakatayo pa ring mag-isa sa gilid ng kalsada. Ramdam niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanilang likuran, isang tingin na parabang sumusunog sa kanyang balat. Ang paglalakad pa uwi ay napuno ng katahimikan. Ang mga bata, na karaniwang maingay at magulo, ay tila naramdaman ang tensyon mula sa kanilang ina. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Irene na ibalik ang lahat sa normal. Pinakain niya ang mga bata ng merienda, tinulungan sila sa kanilang takdang aralin. Ngunit ang imahe ni Leo na nakatayo malapit sa kanyang mga anak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa sarili niya. Ito ay para sa kanila. Para sa mundong maingat niyang binuo para sa kanila sa loob ng 6 na taon, isang mundong walang Leo Valencia. Nang sa wakas ay mapatulog niya ang mga bata para sa kanilang siesta, kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na idinyal ang numero ni Leo na nakarehistro sa kanyang logbook mula sa bakery. Sumagot ito sa unang ring pa lang. Irene? Ito ang una at huling beses na sasabihin ko sa'yo. Leo, simula niya, ang boses ay matatag kahit na ang puso niya ay kumakaripas. Layuan mo ang mga anak ko. Kung mayroon ka mang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo, huwag mo na kaming guguluhin. Pero mga anak ko rin sila, desperadong sagot ni Leo sa kabilang linya. Mga anak mo sila na tinalikuran mo 7 taon na ang nakalipas, sigaw niya, hindi na napigilan ang galit. Nasaan ka noong nilalagnat si Nate at kailangan siyang isugod sa ospital? Nasaan ka noong unang araw nila sa eskwela?
Nasaan ka sa bawat kaarawan nila? Wala ka, Leo. Kaya wala kang karapatan ngayon. Huwag mo na kaming tatawagan. Huwag ka nang magpapakita. Bago pa man makasagot si Leo, ibinaba na niya ang tawag. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Maya-maya may kumatok sa pinto. Isang katok na mahinahon ngunit may bigat. Nagtaka siya. Hindi siya nag-i-expect ng bisita. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang. Isang babaeng naka-eleganting bestida, napapalibutan ng alahas na kumikinang kahit sa dilim ng kanilang pasilyo, ang nakatayo sa labas. Ang mukha nito ay pamilyar mula sa mga magazine at balita. Si Doña Esmeralda Valencia. Ang ina ni Leo. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Irene. Binuksan niya ang pinto. Tiningnan siya ni Doña Esmeralda mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng hindi maitatagong pagkamuhi. So, ikaw pala si Erin Reyes. Hindi iyon tanong kundi isang kumpirmasyon. Ano po ang kailangan ninyo? Magalang ngunit malamig na tanong ni Irene. Hindi ito sumagot. Sa halip, pumasok ito sa loob ng kanyang maliit na bahay na parabang pag-aari niya ito. Inilibot nito ang tingin sa paligid, sa mga lumang sofa, sa mga laruan ng bata na nakakalat, sa mga kortinang siya mismo ang nagtahi. Bawat tingin ay isang insulto. Napakaliit naman pala dito, sabi nito, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Hindi ko akalain na dito mo pinalaki ang mga bata. Nagsikip ang dibdib ni Erin. Ano po ang sadya ninyo, ma'am? Humarap sa kanya si Doña Esmeralda, ang ngiti nito ay kasing lamig ng yelo. Nandito ako para mag-alok ng solusyon sa problema nating lahat. Kumuha ito ng isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag, alam kong mahirap ang buhay. At alam kong nagulat ang anak ko sa kanyang natuklasan. Ayaw ko ng gulo, Irene. Gusto ko ng kapayapaan para kay Leo. Inilapag nito ang sobre sa maliit na mesa. Ito ay isang tseke. 5 milyong piso. Natigilan si Erin. 5 milyon. Ang halagang iyon ay higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Kunin mo ang pera, patuloy ni Esmeralda. Dalhin mo ang mga bata. Pumunta kayo sa probinsya o kung gusto mo, sa ibang bansa. Magsimula kayo ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa amin. Isang buhay kung saan hindi ninyo naguguluhin ang anak ko. Sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ni Irene ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Tiningnan niya ang mayaman at aruganting babae sa harap niya at pagkatapos ay ang tseke. Para sa kanila, iyon lang ang halaga ng kanyang mga anak. 5 milyong piso. Isang presyo para mawala. Dahan-dahan, kinuha ni Irene ang tseke. Nakita niya ang isang munting ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip, sa harap mismo ng babae, pinunit niya ito sa gitna. At pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Domeralda. Anong ginagawa mo? Ang sagot ko po, sabi ni Irene, ang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat. Ay hindi. Itinuro niya ang pinto. Umalis na po kayo sa bahay ko. At pakisabi sa anak ninyo, magkamukha lang pala kayo ng pag-ugali. Pareho ninyong tinitingnan ang mga anak ko na parang isang problema na kayang ayusin ng pera. Wala kang galang, sigaw ni Esmeralda, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Pagsisisihan mo ito. Mas pagsisisihan ko po kung ipagbibili ko ang dignidad ko at ang kinabukasan ng mga anak ko, sagot ni Irene. Padabog na umalis si Doña Esmeralda, iniwan si Irene na nanginginig sa galit. Isinara niya ang pinto at napasandal dito, napapikit ng mariin. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngayon, sigurado na siya. Ang mga Valencia ay lason. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa kanila, anuman ang mangyari. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, pangalan ni Leo ang nakarehistro. Saglit siyang nag-atubili bago ito sinagot. Irene, bungad nito, ang boses ay puno ng pagmamadali at tila takot. Nakausap ko si Mommy. Alam kong kinausap ka niya. Irene, huwag kang maniwala sa kahit anong sabihin ng Mommy. Papunta na ako.
Ang mga salita nito ay dapat sanang magbigay ng kapanatagan. Ngunit para kay Irene, na sariwa pa sa sugat ng pang-iinsulto ng ina nito, ang lahat ay parang isang kasinungalingan. Isang laro. Isang plano nilang mag-ina. Hindi siya sumagot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang daliri sa pulang icon sa screen at pinindot ito. Ang tawag ay naputol. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang pinto ng kanyang bahay ang isinara niya. Isinara na rin niya ang huling siwang sa kanyang puso na maaaring bukas pa para kay Leo Valencia. Papunta na ako. Iyon ang huli niyang sinabi bago pinutol ni Irene ang tawag. Ang dial tone na sumunod ay parang isang dagundong sa kanyang tainga, isang tunog ng pinal na paghatol. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pinihit niya ang manibela at pinaharurot ang kotse. Ang mamahaling gulong ay umingit sa basang kalsada. Bawat metro na nilalakbay niya patungo sa bahay ni Irene ay parang isang milya. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, hinahampas ang windshield ng kanyang sasakyan na para bang nakikiramay sa kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib. Bakit hindi siya pinakinggan ni Irene? Hindi ba nito nakikita ang desperasyon sa kanyang boses? Ilang sandali pa, natanaw na niya ang maliit na kalye. Ngunit bago pa man niya mailiko ang sasakyan, isang itim na van na walang plaka ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Napapreno siya ng biglaan, ang kanyang puso ay lumundag sa kanyang lalamunan. Dalawang lalaking nakaitim ang bumaba, ang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Kilala niya ang mga tauhan ng kanyang ina. Sir Leo, pinapasabi po ni Doña Esmeralda na huwag na po kayong tumuloy. Para na rin daw po sa ikabubuti ng lahat, sabi ng isa, magalang ngunit may diin. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang pagkatao. Umalis kayo sa daan ko. Pasensya na po, sir. Utos lang po. Hinampas ni Leo ang manibela. Walang saysay. Hindi niya sila kayang daanin sa dahas. Tiningnan niya ang eskinita kung nasaan ang bahay ni Irene. Isang pakiramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Tinalikuran niya ang kanyang misyon. Ngunit habang pinapaatras niya ang kotse, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol kay Irene. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Imbes na umuwi sa kanyang penthouse, minaneho niya ang kotse patungo sa mansyon ng mga Valencia sa Forbes Park. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon ay parang isang kulungan ng mga kasinungalingan. Pumasok siya sa malaking pinto nang walang anumang paalam. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, umiinom ng tsaa, kalmado na para bang walang nangyari. Anong sinabi mo kay Irene? Diretsang tanong ni Leo, ang boses ay malamig at kontrolado. Nagulat si Doña Esmeralda. Leo, anak, anong ginagawa mo dito? Ang pag-uusap namin ay para lang sa aming dalawa. Huwag mo akong ituring na tanga, mommy, sigaw niya, at ang boses niya ay umalingaw sa malawak na sala. Ano ang ginawa mo? Tinakot mo ba siya? Binigyan mo ba siya ng pera para lumayo? Tumayo ang kanyang ina, ang tasa ng tsaa ay nanginginig sa kamay nito. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Para protektahan ka. Ang babaeng iyon ay isang kahihiyan. Isang hamak na nurse na may 4 na anak sa pagkadalaga. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mga anak na iyon ay mga anak ko. Kaya nga, ganti ni Esmeralda, ang kanyang boses ay tumaas na rin, ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay naglaho na. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka sa kahihiyan at sa pabigat na yon. Natigilan si Leo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pabigat. Isang salita. Isang salita na hindi dapat nandoon. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na hinala. Anong ibig mong sabihin sa pabigat na iyon? Tanong niya, dahan-dahan. Ang ibig mong sabihin ay si Irene. O may iba pa? Namutla si Doña Esmeralda. Nakita niya ang isang munting kislap ng takot sa mga mata nito. Wala. Ang ibig kong sabihin ay ang buong sitwasyon. Ang eskandalo. Huwag mong baluktutin ang mga salita ko, Leo. Pero huli na. Ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Tinalikuran niya ang kanyang ina at naglakad ng mabilis, hindi patungo sa pinto,
kundi patungo sa isang pasilyo na bihirang daanan. Patungo sa lumang opisina ng kanyang ina. Leo, saan ka pupunta? Bumalik ka dito, sigaw ni Esmeralda, sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Itinulak niya ang pinto ng opisina. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay sumalubong sa kanya. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng kanyang ina, kung saan nabubuo ang mga plano at desisyon. Nagsimula siyang maghalungkat. Binuksan niya ang mga drawer, tiningnan ang mga lumang file cabinet. Ano ba ang hinahanap mo? Nababaliw ka na ba? Pagpupumilit ng kanyang ina, sinusubukang pigilan siya. Ang katotohanan, mommy. Ang katotohanang pilit mong itinatago. At pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprints, nakita niya ito. Isang maliit na kahang bakal. Nakalock. Kinuha niya ito at ipinatong sa mesa. Huwag mong bubuksan yan, Leo. Pag-aari ko yan. Pero hindi na siya nakikinig. Kumuha siya ng isang mabigat na paperweight at walang pag-aalinlangang ipinukpok ito ng buong lakas sa kandado. 1, 2, 3 beses. Sa ika-4 na pagpukpok, bumigay ang sirang kandado. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang binubuksan niya ang takip. Sa loob, may isang manipis na folder. Ang nakasulat sa labas, Irene Reyes. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang unang laman ay mga litrato. Mga litrato ni Irene, kuha mula sa malayo. Nakaupo sa isang parke, ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na malaki na. Naglalakad sa palengke, ang mukha ay pagod ngunit determinado. Nanginginig ang kanyang mga labi. Alam niyang buntis ito, pero hindi niya alam na may mga litratong ganito. Sa ilalim ng mga litrato may mga dokumento. Mga medical report. Binasa niya ang mga salita, ultrasound results. Quadruplets. 4. Ang salitang iyon ay muling tumatak sa kanyang isipan. At sa pinakailalim ng lahat, may isang papel. Isang ulat mula sa isang private investigator. Binasa niya ang petsa. 7 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay malinaw, malamig at brutal. Report #27. Target, Irene Reyes. Findings, target has given birth to quadruplets at the public hospital in Quezon City. All 4 infants and the mother are in stable condition. Client, Doña Esmeralda Valencia, has been informed via phone call. Bumagsak ang papel mula sa kanyang nanginginig na kamay. Client, Doña Esmeralda Valencia, has been informed. Alam niya. Sa simula pa lang. Alam na niya. Alam niyang may mga anak ako. Alam niyang 4 sila. At itinago niya ito sa akin. Sa loob ng 7 taon. Ang pag-alis ko. Ang sakit ko. Ang kasunduan namin na babalik ako. Lahat ay isang malaking kasinungalingan na binuo niya. Ang 7 taon ng paghihirap ni Irene. Ang 7 taon ng aking pagkakasala. Lahat dahil sa kanya. Napatingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo sa may pinto, ang mukha ay putlang-putla, talunan. Isang tunog ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng galit, ng sakit, ng hindi mapapantayang pagtataksil. Ngunit walang boses na lumabas. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, ang mga papel na naglalaman ng kanyang ninakaw na buhay ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmula sa isang estranghero o sa babaeng inakala niyang nag-iwan sa kanya. Nagmula ito sa sarili niyang ina. Lumipas ang ilang araw na puno ng isang nakabibinging katahimikan. Walang tawag mula kay Leo. Walang anino ng kanyang mamahaling kotse. Walang bisita mula sa pamilya Valencia. Para kay Irene, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa komprontasyon. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bawat tunog ng sasakyang humihinto sa tapat ng kanilang bahay ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat pagring ng telepono ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Namumuhay siya sa takot, takot na isang araw, isang legal na sulat ang darating, isang utos mula sa korte, isang bagay na magsasabing wala siyang karapatan sa mga anak na siya lang ang nag-aruga. Dahil sa takot na ito, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan nilang umalis.
Tita, sabi niya sa kanyang matalik na kaibigan at may-ari ng bakery na si Aling Nena isang gabi. Nag-iisip po akong umuwi muna sa probinsya namin sa Laguna. Kahit ilang buwan lang. Tiningnan siya ni Aling Nena nang may pag-aalala. May problema ba, anak? Dahil ba to sa lalaking bumisita dito noong isang gabi? Tumango lang si Irene, hindi makapagsalita. Ang pag-amin sa katotohanan ay tila magbibigay buhay sa kanyang mga kinatatakutan. Kung iyon ang sa tingin mo'y makakabuti para sa iyo at sa mga bata, susuportahan kita, sabi ni Aling Nena, hinahaplos ang kanyang likod. Pero mag-iingat ka, Irene. Ang pagtakbo ay hindi laging solusyon. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake siya ng ilang damit ng mga bata, nakarinig siya ng katok sa pinto. Isang mahinang katok. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang delivery boy na maihawak na isang maliit na brown envelope. Para po kay Miss Irene Reyes, sabi ng lalaki, iniabot ang sobre. Pinapabigay lang po. Wala pong pangalan kung kanino galing. Nanginginig ang mga kamay ni Irene habang tinatanggap ito. Pagsara niya ng pinto, tinitigan niya ang sobre na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Sa huli, pinunit niya ito. Sa loob, wala itong sulat. Isang maliit na Bixby flash drive lang ang laman. Ang kuryosidad ay nanaig sa kanyang takot. Isinaksak niya ito sa lumang laptop na binili niya ng hulugan. Isang audio file lang ang laman. Pag-uusap. Huminga siya ng malalim bago i-click ang play. Unang narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda, garalgal at tila galit. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka sa kahihiyan at sa pabigat na yon. Pagkatapos, ang boses ni Leo, malamig at malinaw. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mga anak na iyon ay mga anak ko. Nagsikip ang dibdib ni Irene. Ito ba ang pag-aaway nila matapos umalis ang ina nito sa bahay niya? Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ipinagtatanggol niya sila. Ngunit ang sumunod na bahagi ang dumurog sa kislap na iyon at sa lahat ng natitira sa kanyang puso. Ang audio ay tila bahagyang tumalon, isang halos hindi mapansing putol, bago muling nagsalita si Leo. Ngunit ang tono niya ay iba na. Mas kalkulado, mas malamig. Kailangan kong makuha ang tiwala niya, gagawin ko ang lahat, kahit gumamit pa ng pera para makuha ang kung ano ang sa akin. Sila ay mga Valencia. Karapatan kong makuha ang mga anak ko. Napahinto sa paghinga si Erin. Pinindot niya ang rewind. Pinakinggan niya ulit. Kahit gumamit pa ng pera para makuha ang kung ano ang sa akin. Karapatan kong makuha ang mga anak ko. Isang nakabibinging ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang buong silid ay tila umikot. Ang kislap ng pag-asa ay naging isang malawak na sunog ng pagtataksil. Ang pag-aaway nila ng kanyang ina ay isang palabas lang pala. Isang teatro. Ito ang totoong plano. Ang totoong intensyon sa likod ng lahat. Hindi niya nakikita ang kanyang mga anak bilang mga anak. Nakikita niya sila bilang isang mana. Isang ari-arian. Isang karapatan na kailangan niyang bawiin. Mga Valencia. Napayuko siya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay katulad lang pala ng kanyang ina. Mapagmataas. Mapang-angkin. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto, hindi na mahinahon ngayon kundi desperado. Irene! Irene, please, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Boses ni Leo. Napatayo si Irene, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang matigas na pader ng puot. Sumilip siya sa peephole. Nakita niya si Leo, basang-basa ng ulan, ang buhok ay magulo, ang mamahaling damit ay gusot. Ang mukha nito ay puno ng pagdurusa at pagsusumamo. Ngunit ang nakikita lang ni Irene ay isang magaling na aktor. Ang naririnig lang niya ay ang malamig na boses mula sa recording. Irene, parang awa mo na. Nalaman ko na ang lahat. Ang totoo. Si Mommy niloko niya tayong dalawa, sigaw nito mula sa labas. Ang katotohanan. Napatawa si Irene ng mapait. Ang katotohanan ay nasa Bixby na hawak niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto.
Hindi ng buo, isang siwang lang na sapat para magtama ang kanilang mga mata. Leo, sabi niya, at ang boses niya ay kasing lamig ng ulan na pumapatak sa balikat nito. Umalis ka na. No, please pakinggan mo muna ako, pagmamakaawa nito, sinusubukang itulak ang pinto. Ang tungkol sa mga bata sa 7 taon alam na niya ang lahat. Itinago niya sa akin. Tinitigan siya ni Irene, isang tingin na walang emosyon. Alam ko. Alam kong isa lang itong laro para sa inyo. Isang plano. Hinawakan niya ang EXP. Narinig ko na ang lahat, Leo. Ang buong katotohanan. Anong ibig mong sabihin, naguguluhang tanong ni Leo. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Irene, isang luha para sa huling katiting na pagmamahal na namatay sa gabing iyon. Para sa'yo, mana lang sila, hindi mga anak. Bago pa man makasagot si Leo, ibinagsak niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay yumanig sa kanilang maliit na apartment. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa labas, isang tunog ng pagkatalo. Pagkatapos, katahimikan, maliban sa patak ng ulan. Napasandal si Irene sa pinto, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim, sa likod ng pader na gawa sa puot na siya mismo ang nagtayo, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Walang tunog. Tanging mga luha lang ang dumadaloy, dala ang bigat ng isang pusong tuluyan ng isinara. Irene. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng paghahanda para sa pag-alis. 2 linggo ng pagsisinungaling sa mga anak, sinasabing magbabakasyon lang sila sa probinsya. 2 linggo ng pagtingin sa kanyang cellphone, kalahating umaasa at kalahating natatakot na tumawag si Leo, ngunit wala. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang maliit na bahay. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang huling proyekto sa eskwela, napansin niyang kakaiba ang itsura ni Nate. Ang karaniwan nitong maputlang kutis ay mas lalong namutla at may bahagyang asul na kulay sa paligid ng kanyang mga labi. Nate, anak. Okay ka lang ba? Tanong niya, hinahaplos ang noo nito. Hindi ito mainit. Tumango lang si Nate, ngunit ang paghinga nito ay tila mababaw. Pagod lang po, mama. Sinubukan ni Irene na iwaksi ang kaba. Sakitin talaga si Nate. Marahil ay napagod lang ito sa maghapong paglalaro. Sige, humiga ka muna dito sa sofa, sabi niya, inaalalayan ito. Ngunit pagtayo ni Nate, bigla itong nanghina. Ang mga mata nito ay pumikit at ang maliit nitong katawan ay bumagsak sa kanyang mga braso. Nate! Isang sigaw na puno ng purong takot ang kumawala sa lalamunan ni Irene. Ang 3 pa niyang anak ay napasigaw din sa gulat. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang katawan nito ay malambot at walang buhay. Nate, gumising ka. Anak, sigaw niya, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Bahagyang umubo si Nate at narinig niya ang isang mahinang, hirap na paghinga. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya si Nate at tumakbo palabas ng bahay, sumisigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Pakitawag po ng taxi. Dalhin ninyo sa ospital ang anak ko. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Ang tunog ng sirena ng tricycle, ang mga umiiyak niyang anak na inaalalayan ng kapitbahay, ang pakiramdam ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ang tanging malinaw lang sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang anak na nahihirapang huminga. Sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Kinuha ng mga nurse si Nate at isinakay sa isang stretcher, tinutulak ito papasok sa isang silid na may mga kumikislap na ilaw at aparato. Edneth Reyes, kailangan po naming malaman ang medical history ng bata, sabi ng isang doktor na lumapit sa kanya. Wala po siyang malalang sakit, 12. Sipon, ubo, lagnat, pero wala pong iba, sabi niya, nanginginig. Tiningnan ng doktor ang chart. Ang initial findings namin, may kinalaman po ito sa puso. Kailangan namin ng mas masusing pagsusuri. Puso. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang kidlat. Ang sakit ni Leo. Ang sakit sa puso na sinabi nitong dahilan ng kanyang pag-alis. Isang namamanang sakit. Isang nakakakilabot na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Hindi maaari. May paraan po ba para malaman kung namanan niya ito? Tanong niya, ang boses ay basag.
Mas makakatulong po kung makakausap namin ang ama ng bata. Lalo na kung may history ng sakit sa puso ang pamilya niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya, ang lahat ng galit, ang lahat ng puot, ay gumuho. Walang halaga ang pride. Walang halaga ang nakaraan. Ang mahalaga lang ay ang tibok ng puso ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Hinanap niya ang numerong matagal na niyang hindi tinitingnan. Pinindot niya ang call button. Leo. Nakatayo si Leo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na wala namang lasa. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit para sa kanya, lahat ay kulay abo. 2 linggo na siyang parang isang multo sa sarili niyang buhay. Ang galit sa kanyang ina ay hindi nawawala at ang sakit ng pagtanggi ni Erin ay isang bukas na sugat. Ang audio recording. Iyon ang bumabagabag sa kanya. Saan iyon nanggaling? Anong sinasabi doon? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa na namang tawag mula sa kanyang ina na hindi niya sinasagot. Ngunit nang tumingin siya sa screen, halos mabitawan niya ang kanyang baso. Irene Reyes. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin ito. Irene? Walang pagbati. Walang galit. Tanging isang boses na basag at puno ng takot. Ang anak mo si Nate, nasa ospital kami. Bumagsak ang baso mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang iyon. Ang anak mo. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig, ngunit binigkas sa pinakamasamang posibleng paraan. Anong nangyari? Saang ospital, tanong niya, kinukuha na ang kanyang susi at coat. Quezon City General. Hindi na niya pinatapos si Erin. Papunta na ako. Ang biyahe mula Gif patungong Quezon City ay hindi niya na matandaan. Ang tanging alam niya ay pinatakbo niya ang kotse na parang wala ng bukas. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay mga malayong ugong lang. Ang tanging malinaw ay ang tibok ng sarili niyang puso na tumitibok ng mabilis dahil sa takot. Pagdating sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang tanawin ng kaguluhan ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Erin, nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng emergency room, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mukha itong pagod, takot at nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Irene. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Sa sandaling iyon, nawala ang CV ng Valencia Corporation. Ang natira ay si Leo, isang ama na takot para sa kanyang anak. Walang nagsalita. Umupo siya sa tabi nito, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Isang katahimikan na puno ng hindi masabing mga salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng isang matinis at aroganteng boses. Leo! Anong nangyayari dito? Nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga tauhan ko na nandito ka raw sa squatter na ospital na to. Si Doña Esmeralda, sa kanyang eleganteng damit at alahas, ay dumating na parang isang reyna na napadpad sa isang lugar ng mga pulubi. Tumingin ito kay Irene, ang mga mata ay nanlilisik. Ano na namang ginawa mo sa apo ko? Akusa nito kay Irene. Mula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na lang ang dala mo. Mommy, tumigil ka, mahinang sabi ni Leo. Pero hindi ito nakinig. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo sila pinalaki sa hirap, hindi sila magkakasakit ng ganito. Iyon na. Iyon ang huling patak. Tumayo si Leo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Hinarap niya ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumigil mommy. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong hallway. Napahinto ang mga nurse. Napatingin ang mga tao. Maging si Irene ay napatingin sa kanya, gulat. Hindi si Irene ang may kasalanan dito, sigaw niya, itinuturo ang sariling dibdib. Tayo. Pero higit sa lahat. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Leo, anong pinagsasabi mo? Nanginginig na sabi ni Esmeralda. Yan katotohanan, hiyaw niya. Gusto mong malaman ang totoo, Irene? Binalingan niya si Irene, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang pag-alis ko 7 taon na ang nakalipas.
Ang sakit ko. Totoo iyon. Pero ang dahilan kung bakit hindi ako nakabalik. Kung bakit hindi mo ako makontak. Dahil sa kanya. Itinuro niya ang kanyang ina. Nakita ko ang mga papeles, mommy. Ang report ng investigador mo. Ang mga litrato ni Irene habang buntis siya. Ang mga resulta ng ultrasound. Bawat salita ay isang dagok na lalong nagpapaputla sa mukha ni Doña Esmeralda. Humarap muli si Leo kay Irene, ang boses niya ay basag na ngayon sa bigat ng emosyon. Niloko niya tayong dalawa, Irene. Pinaniwala niya akong iiwan mo ako kapag nalaman mo ang sakit ko. Pinaniwala kanyang iniwan kita. Pero ang pinakamasakit sa lahat huminga siya ng malalim, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alam niya. 7 taon niyang alam na may mga anak ako, na may mga anak tayo at ipinagkait niya sila sa akin. Ipinagkait niya di si akin. Nakatayo si Irene, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang mukha ni Leo na puno ng pagdurusa, pagkatapos ay ang mukha ni Doña Esmeralda na puno ng takot at pagkatalo. Ang audio recording ang mga salita ang lahat ay nagsimulang magulo sa kanyang isipan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na bumalot sa kanilang tatlo, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. Tumingin ito sa kanila. N. Valencia, Dneth Reyes. We need to talk. It's about your son's condition. Ang mga salita ng doktor ay parang isang mabagal na lason na kumalat sa sistema ni Leo. Congenital heart defect. Arrhythmia. Parehong kondisyon na minana mula sa ama. Isang sentensya na kumumpirma sa kanyang pinakamatinding takot at nagpatunay sa pinakamasakit na katotohanan. Ang sakit na dahilan ng kanyang pag-alis ay ang parehong sakit na ngayon ay naglalagay sa buhay ng kanyang anak sa panganib. Ang kasalanan ay isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit tumutusok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng pag-uusap, ang hallway ng ospital ay tila naging isang vacuum. Walang hangin. Walang tunog. Nakita niyang dahan-dahang napaupo si Irene sa upuan, ang mukha ay blanko, tila hindi pa rin lubusang naunawaan ang bigat ng lahat. Ang kanyang ina naman, si Doña Esmeralda, ay nakasandal sa pader, ang dating tindig ng kapangyarihan ay tuluyang gumuho, napalitan ng anyo ng isang matandang babae na biglang dinala ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Si Leo ang unang kumilos. Ang sihi sa loob niya, na sanay sa krisis, ay lumabas, ngunit hindi para mag-utos. Kundi para mag-ayos. Para protektahan. Kailangan natin siyang ilipat sa isang private room. Ngayon din, sabi niya sa isang nurse, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Tumawag siya sa kanyang personal na doktor, sa pinakamagaling na pediatric cardiologist sa bansa. Ang pera, na dati niyang inakalang solusyon sa lahat, ay ngayon ay isa na lang kasangkapan, isang kasangkapan para bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak. Si Nate ay nailipat sa isang tahimik at malinis na silid. Stable na ito, ngunit kailangan ng masusing pagbabantay. Pumasok si Leo sa silid. Sa ilalim ng malumanay na ilaw, nakita niya ang kanyang anak na natutulog ng mahimbing, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa maliit nitong katawan. Isang imahe na dumurog sa kanyang puso sa isang paraang hindi niya kailanman inakala. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kama. Maingat, na para bang isang maling galaw ay makakasira dito, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Nate. Mainit. Tutu. Ang mga daliri nito ay kusang kumapit sa kanyang hintuturo. Ito ang kanyang anak. At sa loob ng 6 na taon, hindi niya ito nakilala. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Ang alam lang niya, nang lumingon siya, nakita niya si Irene na nakatayo sa may pintuan, tahimik na nakamasid sa kanila. Ang mga mata nito, na dati puno ng galit, ay ngayon ay puno ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado, isang pinaghalong sakit, pagod at marahil, isang katiting na pag-unawa. Tumayo si Leo at lumabas ng silid para bigyan siya ng pagkakataon. Sa hallway, nagtama ang kanilang mga landas. Walang nagsalita. Ang mga salita ay tila hindi sapat. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang ina, nakaupo mag-isa. Ito na ang pagkakataon. Nilapitan niya ito. Hindi siya galit. Wala na ang nag-aalab na apoy mula kanina. Ang natira ay isang malamig na abo ng panghihinayang.
Mommy, sabi niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinawag na Mom. Umuwi na po kayo. Nag-angat ng tingin si Esmeralda, ang mga mata ay puno ng luha. Anak, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Umiling si Leo. Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin, Mommy. Hindi ngayon. Siguro, hindi na kailanman. Huminga siya ng malalim. Hindi kita itatakwil bilang ina. Pero mula sa araw na ito, hindi na kita hahayaang maging parte ng buhay ng mga anak ko. Ang laso na ipinasok mo sa buhay namin, dito na magtatapos yon. Karapatan nilang lumaki ng walang kasinungalingan. Tumayo siya at tinalikuran ito, isang pinal na desisyon. Nang bumalik siya malapit sa silid ni Nate, narinig niya ang mga mahihinang boses mula sa family lounge. Nakita niya roon si Aling Nena, ang kaibigan ni Irene, na dala-dala ang 3 pa niyang anak. Si Lucas, Gia, at Bella ay magkakayakap sa isang sulok, ang mga mata ay puno ng takot para sa kanilang kapatid. Naramdaman ni Leo ang isa na namang kirot. Napabayaan niya hindi lang si Nate, kundi silang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Hi, sabi niya, ang boses ay alanganin. Nagtinginan ang 3 bata. Ikaw po yung lalaki sa school, sabi ni Lucas. Tumango si Leo at umupo sa sahig para maging kapantay nila. Ako nga. Alam kong natatakot kayo para kay Nete. Pero magiging okay din siya. Matapang ang kapatid ninyo. Kinuha niya ang isang storybook na nakapatong sa mesa. Gusto niyo basahan ko kayo ng kwento? Nag-atubili sila, ngunit sa huli tumango si Bella. At nagsimula si Leo magbasa. Ang boses niya ay hindi sanay, medyo nanginginig. Binabasa niya ang tungkol sa isang prinsipe at isang dragon, pero ang isip niya ay nasa totoong mundo. Sa isang iglap, hindi na siya ang FP ng Valencia Corporation. Isa lang siyang ama, na sinusubukang aliwin ang kanyang mga natatakot na anak sa pinakamagaling na paraan na alam niya. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Irene na nakatayo, pinapanood ang eksena. Ang pader sa mga mata nito ay tila may mga lamat na. Nakita nito hindi ang bilyonaryong si Leo Valencia, kundi si Leo, ang ama na nagbabasa ng libro sa sahig ng isang ospital. Gabi na nang sa wakas ay makatulog ang 3 bata sa lounge. Bumalik si Leo sa silid ni Nate. Naabutan niya si Irene na nakaupo sa parehong upuan kung saan siya nakaupo kanina, hawak ang kamay ni Nate. Umupo siya sa kabilang panig ng kama. Sa gitna nila, ang kanilang anak ang nagsilbing tulay. Salamat sa pagdala sa mga bata, sabi ni Irene, ang boses ay mahina, nakatingin pa rin kay Nate. Ito ang unang beses na kinausap siya nito nang walang galit. Wala iyon, sagot ni Leo. Ilang minuto silang muling natahimik. Tanging ang marahan at ritmikong tunog ng mga aparato sa ospital ang maririnig, isang tunog na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, hindi takot. Yung audio recording. Biglang sabi ni Irene. Nalaman ko mula kay Aling Nena na ang isang tauhan daw ng mommy mo ang nag-abot ng sobre sa isang delivery boy. Peke pala ang lahat. Tumango si Leo. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong natatakot na mabunyag. Muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Isang katahimikan na may pag-unawa. Sa ilalim ng kumot, ang kamay ni Leo ay dahan-dahang gumapang, naghahanap. Nagtama ang likod ng kanyang palad at ang kamay ni Irene. Pareho silang natigilan. Hindi niya ito hinawakan, ngunit hindi rin niya inalis. Nanatili lang sila roon, ang init ng kanilang balat ay isang tahimik na komunikasyon. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, naramdaman ni Leo na gumalaw ang mga daliri ni Irene. Hindi ito umiwas. Sa halip, dahan-dahan nitong ipinulupot ang mga daliri nito sa kanya. Isang mahigpit na hawak. Napatingin si Leo kay Irene. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito at gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Leo na hindi iyon luha ng galit o sakit. Iyon ay luha ng pagpapalaya. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng 7 taon ay tila nabawasan sa kanyang mga balikat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Salamat, Irene, bulong niya, ang boses ay garalgal dahil sa emosyon. For everything. Hindi sumagot si Irene. Ngunit ang bahagyang pagpisil nito sa kanyang kamay ay sapat na. Iyon ay hindi isang katapusan. Hindi pa sila buo. Marami pang sugat na kailangang gamutin, maraming tiwala na kailangang muling buuin.
Ngunit sa tahimik na silid na iyon, sa ilalim ng tingin ng kanilang natutulog na anak, habang ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, alam ni Leo na ito na ang simula ng paghilom. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento, na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay. At ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo ay ang pamilyang ating pinipiling ipaglaban. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Kung ang istoryang ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong kwento.